Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag, sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayo magtiwang sa ating banal na piking. At tayo ay muli magpasalamat sa Panginoon Diyos sapagkat sa Kanyang pagliligtas sa atin, sa Kanyang kamatayan, siya ngayon ay muling nabuhay. Kaya ang Panginoong Hesukristo muling nabuhay ay naghahayag din ng Kanyang mabathalang awa sa ating lahat. Lalo na't nalalapit na rin ang pagdiriwang ng kapistahan ng Divine Mercy. Also, lagi nating isama sa ating mga panalangin sa banal na misang ito ang ating minamahal na yumaong Papa Francisco. Humingi tayo ngayon sa Diyos ng awat patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan,
ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pagganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkalumang aming may sa katuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote at kapitan ng mga bantay sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya't dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangaral ang sumampalataya kay Jesus at umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifás, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginagawa ang bagay na ito? Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya inyong ipinako sa krus, ngunit muling na binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon, batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihan, siya pang dating saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil sa nangagtatayo ng tirahang bahay, sa lahat ng batoy higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay iligtas, tubusin mo, poon. Kami ay iligtas at
pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihan, siya pang naging saligan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama si Simon Pedro, Tomas at tinaguriang kambal, Nathaniel na taga Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay na munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-aho nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig, so muling nagpakita ang Panginoong Hesukristong muling nabuhay. At sa pangyayaring ito, sa kanyang muling pagpapakita, this time po ay sila ay nasa bangka, na sila ay nangingisda, at muli wala naman silang mahuli. And we all know na kapag kasama mo ang Panginoon, marami kang mahuhuling isda. At ito ay isang pagpapatibay pa rin na ito ang Panginoong Hesukristong muling nabuhay. Bagamat ulitin natin na hindi siya nakilala sa pisikal na kaanyuan sapagkat glorified body na siya, resurrected body na. Anyway, mga kapanalig, so kung tayo nakinig sa ating ebanghelyo din kahapon, andoroon yung hindi makapaniwala at takot. At nandoon din naman yung katotohanan ng makilala nila
ang Panginoon, ay andoon siyempre yung galak at pananabik. Alam nyo mga kapanalig, noong ako ay bata pa, sa bahay namin merong old portrait ng lolo't lola ko. So hindi ko na sila inabutan dahil baby pa lang ako ay namatay na ang lolo at lola ko sa father's side. So yung kanilang portrait ay andoon lagi sa may sala sa taas ng television namin. So pag nanonood ka ng TV at napatingala ka, makikita mo yung portrait ni lolo at lola namin. Ganoon. So, minsang nanonood kami ng TV ng nanay ko, napatingala ako. I was only around 8 to 10 years old then. Isa akong maliit na bata na nanonood ng TV. Ang pinapanood pa namin noon ay Gulong ng Palad. So, ganun na ako katandaan. I'm sure na maraming hindi na nakaabot sa Gulong ng Palad. But anyway, nung ako yung nanonood na gano'n, napatingala ako. So, isang munting bata ako napatingala, napatingin ako sa lolo't lola kong portrait. Alam ninyo, ang portrait ng lolo't lola ko, sila ay nakatingin sa gilid, nakatagilid sila. Siguro dahil noon masyadong malakas ang flash ng mga camera noon, kaya tuloy doon sila nakatingin sa gawing kaliwa nila. Doon sila nakatingin. So pagtingala ko, I cannot really tell, siyempre dahil bata ako, kung minulto ba ako ng lola ko o baka namalikmata lang ako, because when I look at my lola, doon sa kanyang portrait, biglang humarap sa akin. So, siyempre, natakot ako, napapikit ako. Tapos sinabi ko sa nanay ko, Nay, si lola tumingin sa akin. Sabi ng nanay ko, anak, hindi naman na. Pero tatanda ako, natakot na ako noon. And simula noon, ayoko nang tumingin sa portrait na yon. Lumaki ako na hindi ko tinitignan yung portrait na yon. Dahil, siyempre, nagkaroon ako ng takot nung ako'y bata. But anyway, as years passed by, yung nanay ko po ay yumao na. So, pag tumanda din ang nanay ko, katulad ni lola ko, dumating din siya sa time na due to old age and sickness, siya ay namatay. Alam nyo ba na I keep on hoping na sana, katulad ni lola, magparamdam siya sa akin. I don't care kung yung mga pictures siya biglang tumingin sa akin. I don't even care during that time kung habang madaling araw ako'y magising at pagdilat na mata ko ay andoon siya at nakatingin sa akin. Hindi ako matatakot. Parang gano'n ang sabi ko na, in fact, sinasabi ko pa na, Nay, pag kung magpapakita ka sa akin, I'll be very, very happy. Gusto kong makita ka muli. Gusto kong makapiling ka muli. Parang meron akong ganun feeling. I come to realize na there's a big difference. Kapag pala yung taong ito ay malapit sa'yo, minahal mo, minahal ka, inaruga ka, pinahalagahan mo, at napakahalaga na tao sa puso mo, hindi ka matatakot. Hindi ka makakaramdam ng pangamba. I keep on thinking, siguro ganito yung pakiramdam din ng mga apostol during that time, na nung makita nila ang Panginoon, nung unang di sila makapaniwala, but when they realize it is the Lord, they were so happy, they were so excited, at wala ni katiting na takot na iisipin mo, di ba ito'y patay na, bakit muling nabuhay pa? Walang ganun I'll be very, very happy to see her, yung nanay ko during that time. At siguro gandun yung mga alaga, they were so happy to see Jesus Christ. At tandaan natin, napansin ko rin, maging sa ebanghelyo natin ngayon, sa tuwing papakita ang Panginoong Hesukristo, lagi niyang pinapaalala ang banal na Eucharistia, ang banal na salo-salo. Sapagkat sa mga unang pagpapakita niya, laging kakain. May pagkain ba kayo? Ganon din naman noong sa dalawang alagad na patungong Emmaus, hindi nila nakilala ang Panginoon, pero sa paghahapunan nila, doon nila nakilala ang Panginoon sa kanilang pagsasalo-salo. Gayon din naman, pakita siya sa kanyang mga alagad, siya'y pumasok, bagamat nakasara ang pinto, hindi sila makapaniwala nung una, tatakot sila, at meron silang pangamba, at meron silang pagtataka kung totoo ba to. Pero bagamat nagugulumihanan sila, humingi ng pagkain ng Panginoong Hesukristo. At this time,
Ang isdang nahuli nila ay kanilang pinagsaluhan. Mag-almusal tayo, sabi ni Jesus sa kanila. At sila'y nagsalo-salo. Alam ninyo ang banal na salo-salong ito. Sa iba't ibang mga pagkakataon nagpakita ang Panginoong Hesukristo. Huwag nating isipin na buti pa sila nakasalo na ang Panginoong Hesukristo. Kasi napakapalad din natin. Dahil sa banal na piging, sa banal na Eucharistia, ang Panginoong muling nabuhay ay hindi lang natin kasalo, kundi siya ang ating pinagsasaluhan. Siya ang ating tinatanggap. Siya ang bumubusog sa ating kalooban, sa ating espiritu. Kaya mga kapanalig, tara, maging maligaya tayo na makita at tanggapin ang Panginoong Hesukristo sa banal na Eucharistia. Ang Panginoong muling nabuhay na ating tinatanggap sa tuwing tayo ay tumatanggap sa banal na Eucharistia. Amen. Mga kapanalig, sama-sama tayong dumulog sa Diyos ng awa at manalangin. Nanatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga sakit at may kapansanan, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naunang lumisan sa mundong ito, naway tanggapin sa dalampasigan ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming mapagmahal, lubusin mo ang ginaganap na pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay upang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bigay.
sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwa ang paghahain ng Mesiyas sa maamong tupa at tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, sa kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Elias naming obispo at ng tanang kaparian. Lalahanin mo rin si Papa Francisco na tinawag mo sa daigdig na ito. Siya'y binyagan, naging kaisa siya ni Kristo sa kamatayan. Ngayon siya'y pumanaw, naway maging kaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Lalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay.
na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumat. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ama makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 At binasambayan ng Diyos dumulog sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
sa amin ang Mga kapanalig, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama namin mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat at pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan, upang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig sa darating na April 27, araw ng linggo, ay Divine Mercy Sunday. Maaari po kayong dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel, 162 West Avenue, Corner EDSA, Quezon City. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department sa 8925-7931 Local 129-131 at 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose o si Miss Ali Nahe.
Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoong muling nabuhay. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman.
Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat vitui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut proque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis Dieis, Omne declamentum in se habentem. oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysterio venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa